Meron daw regalo ang Amerika sa Pilipinas, mga kapatid, no? Ayon dito sa ating panonoorin mula rito kay News PH. OMG, sa wakas mangyayari na. Si President BBM lang nakakagawa nito. Regalo ng Amerika ni heto na. China iyak. Ano kaya to, mga tol? No? Wala tayong idea, pero ito bibigyan natin ng reaction video. Panonoorin natin at bibigyan natin syempre ng commentary. Pero bago natin to panoorin, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay News PH. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng komentaryo, reaction video sa mga balita, sa mga pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video na tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Nuclear power papasok na sa Pilipinas. Hoy! This is very exciting. We're living in exciting times, mga Nuclear power napakagandang pala. balita po nito. Dahil po sa 123 agreement na pinirmahan kanina sa APEC summit kung saan nandoon si President Bongbong Marcos, mas mapapadali na ang pagpapatayo ng mga nuclear power plants or mga smaller scale or modular nuclear power plants dito sa Pilipinas, mga Cordero. Actually, talagang Ito ano yung tayo nangyari. dyan? Basahin natin ba? Late na late tayo dyan, mga tol. Actually, dapat advance tayo. Meron na tayong nuclear power plant panahon pa lang ni FEM, no? Naipatigil lang, mga tol. Diba? Maraming dahilan daw. Laging advance kasi mag-isip lagi yung mga Pilipino, eh. Diba? Magiging delikado daw. Baka mangyari daw yung nangyari doon sa ibang bansa na sumabog. Diba? Advance mag-isip ang mga Pilipino. Katulad ng pagpunta rito ng Japan, diba? Yung treaty ng Pilipinas sa Japan, maraming mga politiko agad ang nag-iisip na magkakaroon daw ng against woman, mga ganyan, woman violation. Alam nyo, sobrang advance mag-isip ng mga Pilipino, nahuhuli na tayo. Diba? So ngayon, eto dahil nga kay PBBM, mga tol, magiging madali na magkaroon ng nuclear power plant dito sa ating bansa. So panoorin natin to, mga tol. Tuloy natin. Dito sa Pilipinas, mga Cordero, napakaganda balita nito. Ito ho yung nangyari. Basahin natin yung balita. Yan. 123 agreement eases technology, access investments, JVs with US nuclear firms. Joint ventures yan. JVs are joint ventures. Okay. So ito, mga Cordero, itong 123 agreement ay nagbibigay ng pagkakataon sa Pilipinas na maipag-partner sa mga kumpanya sa Amerika para makapagtayo ng mga nuclear power plants dito sa bansa. So, eto nga, nagkapirmahan na kanina. No? So, the signing of the contract of the landmark 123 agreement on nuclear cooperation between the US and the Philippines as witnessed by President Marcos and US Assistant Secretary of State Daniel Crittenbrink. Yan, si Presidente, si Lotilla. Ayan, si Lotilla. Okay, eto ngayon ang nangyari dyan. Panoorin natin yung ganap. Yung speech ni Presidente. Siyempre, yung sa kanya papakinggan natin. Marami nag-speech. Nag-speech si Blinken, nag-speech si Lotilla. Pero dito na tayo, Presidente. Okay. Thank you, Secretary Lotilla. Secretary Blinken, Secretary of State of the United States, the members of the cabinet here present, Ambassador Reyes Romualdez who has come to join us from Washington. Ladies and gentlemen, friends, good afternoon. I am most pleased to be here today to join you this afternoon to witness another milestone towards a more energy secure and green Philippines. Nice. During my first State of the Nation address, I laid out the plans for ensuring an affordable, reliable, and sustainable energy supply for the entire country in order to meet our growing energy demands while providing a more investor and consumer-friendly environment. Right. I called then for the re-evaluation of the possibility of safely developing nuclear energy in the Philippines, recognizing the enormous potential of nuclear energy given the new, highly advanced technologies and standards of safety, security, and all the different safeguards that are now in It's place. about time. We see nuclear energy becoming a part of the Philippine energy mix by 2032. And we would be more than happy to pursue this path with the United States as one of our partners. The signing of the Philippine-United States Agreement for Cooperation concerning peaceful uses of nuclear energy, or the 123 Agreement, is the first major step in this regard, taking our cooperation on capacity building further and actually opening the doors for U.S. companies to invest and participate in nuclear power projects in the country. I know our companies are eager to advance discussions on potential projects. Just yesterday, the MOU between Meralco and Ultrasafe Nuclear Corporation was also presented to me. Yun. So I believe congratulations are in order for the work of our Meron agad. negotiating.
especially to the teams from the team from the United States, as I have only just been informed that this is the fastest 1-2-3 agreement that the United States has come to, and for that we are very grateful. I look forward to seeing this agreement in action in the years to come. Nuclear energy is one area where we can show that the Philippines-U.S. alliance and partnership truly works for our peoples, our economies, and the environment. Thank you and good afternoon. Yun. Tapos, ito yung seremonyas ng pirmahan. Yan, no? Mabilis nga yan, 1, 2, 3 agreement mga tol, no? Alam mo, malaking bagay talaga, no? Magkaroon tayo ng ganyan, no? Marami namang pag-aaral, marami naman nagsasabing safe naman yan. Meron lang talaga yung mga safety measures. Meron niyang pag-iingat mga tol, 'di ba? So, yung mga hahadlang, yung mga haharang, expect na natin yan mga tol, hindi mawawala yan talaga. Pero sana maipagpatuloy, sana maisakatuparan to ng ating gobyerno para sa ikauunlad din naman ng ating bansa. Ayan, may pirmahan na. Yun. Yan, nagkapirmahan na. Nagkapirmahan May mga na, guys. magrarally pa dyan, may During mga the signing rights, wewelga the pa. chief stipulated that the new agreement facilitates bilateral cooperation in a wide array of other peaceful uses of atomic energy. So ito nga yung sinasabi kanina ni Presidente na kasi syempre merong lethal use of nuclear energy, and that's through nuclear weapons. Bawal po yun sa ating constitution, mga kutsero. May bawal yun. Di pwede yun. Pero yung peaceful use, like this one for energy, is acceptable sa ating constitution. So ito, peaceful uses of atomic energy, all supportive of various SDGs or Sustainable Development Goals, including plant breeding, livestock production, insect pest control, soil and crop management, water use efficiency, plastic waste disposal, food safety, health, and medicine. Ayun yung mga kutsero, pag naitayo yung mga power plant na yan dito sa Pilipinas, napakalaking tulong po niyan, lalong-lalo na sa ating mga iba't ibang regions. Imagine, kung let's say region 1 to 5 ay merong isang power plant. Tapos region 5 to 10 ay merong hiwalay na power plant. Tapos region 10 to BARM ay merong hiwalay na power plant. So, imagine the whole country, ang buong bansa po ng Pilipinas ay electrified. At ang buong bansa po ay may stable energy source. Yeah. Imagine ang mga negosyo na papasok sa ating bansa dahil dyan. Imagine. And recently nga, di ba, yung Eagle satellite, di ba? Para naman sa internet sa Pilipinas. We're slowly starting to industrialize, mga kutsero. And it's about time. Panahon na mag-industrialize ang bansa. Sabi, Lutilla assured that every step of the way, the agreement recognizes adherence to standards set by the International Atomic Energy Agency, as he also conveyed that the 1987 Philippine Constitution remained open to all peaceful uses of nuclear energy. So itong pong 123 agreement ay may mga provision sa Section 123 of the U.S. Atomic Energy Act, which promotes peaceful nuclear cooperation and will enable partner country, tulad nating bansa, tulad ng Pilipinas, tayong partner, na magkaroon ng access sa nuclear technologies at equipment na isusupply ng mga American companies. Yan. So sa mga materials ito, magagaling sa States, hindi magagaling sa China. Okay. Pag galing sa China, delikado tayo dyan. Delikado tayo dyan. Baka sumabog bigla yan. No? Mahirap yung made in China eh. Anyway. Ito na nga. So nagkaroon na nga tayo ng isang, what do you call this? Nagkaroon na tayo ng ito, bago tayo pumunta doon sa napag-agreehan with Meralco. Ito muna. To date, there are more than 80 designs of small modular reactors. Ito yung SMR. Small modular reactors. Ito yung pinagkukuhaan ng kuryente. Ito yung nag-generate ng kuryente. There are more than 80 designs of small modular reactors that are under development globally. These configurations are the water-cooled reactor, sodium-cooled fast reactor, high-temperature gas-cooled reactor, gas-cooled fast. Ang dami. Okay, basta yan. Basahin nyo na lang. Tapos, technology suppliers and nuclear power project developers indicated that the major challenge, ang pinakamalaking problema daw dito, ay ang commercial scale rollout ng SMR. Includes concerns on supply chain, fuel supply, and cost overruns, as well as licensing. So, yan daw magiging challenge dyan. So, ayan. So, kasama na ang nuclear power sa ating energy mix. Ibig sabihin, kasama na to sa mga gagawa ng kuryente. Kasi kung di mo kalimutan mga kutsero, ang ating pong kuryente ay may 3 stages. Generation, transmission, tsaka
they call this generation, transmission, and I forgot the last step. Pasensya na po. Nakakalimutan din paminsan-minsan. Pero yung last step is yung yung magdadala sa mga bahay natin. So si generation, yung gumagawa ng kuryente. Si transmission, yung nagdadala ng kuryente from doon sa producer, doon sa kay Meralco. So yung grid, kumbaga, yun yung transmission. Anyway, so kasama na siya si nuclear power. So hindi na lang tayo geothermal, hydroelectric, tsaka coal. Kasi meron tayong coal eh. Yung coal ang pinakamahal, tsaka pinakamadumi. So ngayon maglo-nuclear na tayo. So starting at 1,200 megawatts, then it will be ramped up to 2,400 megawatts by 2035 and 4,800 megawatts by 2050. Long-term project, guys. Ayos. Alam niyo mga tol, no? Tulad nga ng sinabi rito ni Coach Jared, imagine niyo yung mga papasok na investor at negosyo dyan. Kasi isa sa mga dahilan kung bakit ayaw nilang magnegosyo dito. Mga tol, ang totoong isa sa mga dahilan, no? Mahal daw ang singil ng kuryente rito, which is totoo naman talaga. 'Di ba? Tapos hindi pa stable, pawala-wala pa. Kaya tingnan nyo, lahat lagi meron tayong generator mga tol. 'Di ba? Parang regular na may generator na sa mga bawat bahay na medyo may kaya naman, sa mga sa mga establishment, 'di ba? Tapos mahal talaga singil ng kuryente rito sa atin. 'Di ba? Yung mga normal na mamamayang Pilipino, isa yan sa pinoproblema nila. Naalala ko yung meron akong kakilala nagtatrabaho sa ibang bansa mga tol, sa Saudi, na ang daming kwarto ng bahay, lahat puro naka-air condition, pero ang baba lang daw ng kuryente nila dun. Mga tol, dito sa Pilipinas, isang kwarto, isang aircon, electric fan, TV, aabutin ka na ng 5,000, 4,000. Grabe, no? Ibang klase ang kuryente rito sa atin. Pero eto nga, dahil nga magkakaroon na tayo ng ganito, di man ngayon, no? Pero sa mga susunod na panahon mga tol, hindi man matatapos ni PBBM yan sa kanyang termino kasi hanggang 2028 lang siya. Pero sana yung papalit, no, ay mas maipush pa lalo yan. Wag niya nang kontrahin, wag niya nang ipawalang bahala yan mga tol dahil kailangan niya ng bayang Pilipinas, ng bawat Pilipino. Ikaw bilang isang mamamayang Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Comment ka sa baba mga kapatid, no? Pag-usapan natin yan. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.